Okay, ikaw mag-intro. Ready, go. Hi guys! Welcome to A Few Minutes with John. Mali naman kasi. Ako na. Zoom. Hi everyone and welcome to a new episode of Few Minutes with Harvey. Good morning guys! So today is our second day and fourth day ng travel natin na nandito tayo sa Vienna, Austria. Kung bago ka lang guys sa ating channel, do not forget to like, comment, share, and subscribe and pakihita din ang notification bell for you to be updated on our latest uploads. And huwag nyo rin palang kalimutan na i-follow tayo sa ating mga social media accounts. It's John Harvey on Instagram, John Harvey 3 on TikTok, and John Harvey Alalay on Facebook. And yung nasa likod, kung gusto nyong i-follow, Raymart, Mr. Raymart Adrales sa Instagram. Meron din po siyang alter account, charot. sa Instagram. Ayan, lalagyan natin dito yung thumbnail niya. So for today's video guys, ito ay magiging full day tour natin dito sa Vienna. And we're really happy kasi maaraw siya today. Maaraw siya today. There guys, maaraw siya. So, yan, lalabas na muna kami and let's start the tour guys. Medyo marami tayong pupuntahan. Most of it ay hindi ko na babanggitin kung ano yung pagkakabanggit sa place dahil alam nyo naman, ang hirap banggitin ng German. Majoy, kung napapanood mo man to. Sana'y maging proud ka sa mga pinipilit naming mabanggit kung nasaan kami. And, ayun guys, update ko na lang kayo mamaya pag nasa labas na tayo. Nakalabas na tayo from our hotel and ang first stop natin ay ang Palace of Justice. So, sasakay tayo ng train. Katulad pa rin ng sabi ko sa inyo guys, much better na gumamit kayo ng City Mapper kapag sasakay kayo and then Google Maps kapag walking lang. Yung itinerary natin ay nandyan sa baba but definitely it will be altered kasi it depends on which season you will go. Apparently yung sa akin ay dapat spring season mo puntahan kasi most of the areas ngayon ay walang bulaklak. Kasi nga winter pa. So kapag pinuntahan niyo yung mga nasa itinerary sa baba ng spring season or autumn, ganyan, mas maganda siya. Pero for now, i-adjust natin dito from time to time kung saan tayo mapapadpad dahil nag-search na lang kami kagabi on which places to visit for free and may mga places din dyan na i-visit for with payment, without payment and with payment para alam nyo kung ano yung for you guys sa travel na to. Sobrang biniyayaan tayo, blessed tayo for today with the weather dahil sobrang maaraw up until mag-sunset ng 5:31. Sobrang clear and hindi siya ganun kalamig. So now ayan, sobrang easy naman to navigate ng kanilang transport system and kung gusto nyo panoorin kung paano bumili ng ticket, yung ticket dyan, punta lang kayo sa vlog nating unang vlog natin and then yeah, so now ayun, dito tayo sa U3, pa-autarking tayo. Balitaan ko na lang kayo kapag nandun na kami para hindi ganun kahaba yung vlog. Saan ka naman makakakita ng lugar na kapag kababa mo pa lang ng station parang tourist spot na? Tingnan nyo, halos lahat ng area sa Vienna, puro ganito yung buildings nila. Sobrang preserve. So, walking pa tayo, papunta ng Palace of Justice. Nakita namin yung parliament dun sa kabilang side. And mainit siya ngayon, which is good. Pero yung hangin niya, medyo malamig. And titingnan din pala natin kung makakanood tayo ng classical concert ng opera. Since minsan lang naman kami nandito, although hindi kami fan ng classical, pero yeah, you're here. Siguro yun lang yung magiging gastos natin na medyo malaki kasi as we check the tickets, parang nasa ano siya, 40 euro.
So, stop muna tayo and then balitaan ko na lang kayo kapag nandun na tayo sa Palace of Justice. Nasa likuran natin yung Palace of Justice, but unfortunately, we have to wait for 11:30 or 11:30 in the morning kasi 25 people lang yung pwedeng mag-sightseeing. So, kailangan namin bumalik ng 11:30 and ang oras ngayon ay 10:50. So, ayun yung labas niya. Let's see kung aabot tayo doon sa 25 people mamaya. But kung hindi, edi move na tayo sa ibang area. Pero dito lang naman tayo sa labas mag-aantay. So, papasok tayo siguro mga 11:25 para maka-secure tayo ng slot. So, now picture na lang muna kami dito sa area na to. Then, balikan namin kayo kapag nakapasok kami. So, after 30 minutes ng pag-aantay natin, nandito na tayo sa loob ng Palace of Justice. On where this is a stunning neo-Renaissance building that serves as the seat of the Supreme Court. Parang Korte Suprema dito sa Austria. So, functioning pa rin siya up until now and 25 people lang yung pwedeng mag-tour every hour. So, be on time, check the schedules. Usually every hour yon. So, 11:30, 12:30, ganun. So, pakita ko siya sa inyo sa kabila, bigyan lang natin ng montage, then mag-picture tayo. Ayan o, tingnan nyo yung sa taas. So, yung iba paint, yung iba ay carvings. Yun yung itsura nung taas nung ceiling. Then, basically, yan na yung lahat. Ito lang yung pwede nating mabisita dito sa loob. Maganda lang picture dyan sa hagdan. May picture kami. If gusto nyo makita, check nyo na lang sa Instagram, ha? So, yun. After nito, labas na tayo. Then, punta na tayo sa next spot natin. So, magpipicture lang ako dito kasi si RM lang yung nagka-picture dyan. Ako wala. So, okay. Baba na tayo. Then, next stop na. Bago tayo mag-Belvedere, guys, ito, dadaan na muna tayo sa mga spots na madadaanan natin na hindi naman natin pwedeng mapasok. Pero pwede natin makita. Una na dito, guys. Ayan, medyo okay na yung boses ko. Pero, nangangati pa rin lalamunan ko. So, pagbigyan nyo na ako. So, this one is yung pinaka-parliament nila or yung pinaka-senate kung sa Pilipinas. So, dito nangyayari yung, andito lahat yung mga politicians sila and all. Ganyan. So, sobrang ganda. Mukha siyang palasyo. Mas mukha pa siyang palace kesa sa City Hall. Nahihiya naman yung Buckingham. Then, maglalakad pa tayo papunta doon sa may City Hall. I-explore na din natin siya. Para pagtas ito, tapos na tayo dito sa area na to. And wala tayong ma-miss out. So, picture-picture muna and then balikan namin kayo kapag tapos na kami. Malapit na tayo sa may City Hall and yung nasa harap nyo guys ay ice skating rink yan. Na may second floor, ayun o. Pupuntahan natin. Ayan sila. So, mainit pero nakakapag-ice skating sila. Oh. Gusto ko sana mag-try kaso hindi ako marunong. Mabagal ako sa ganyan. So naglakad lang tayo mula doon sa may parliament. Nasa isang halera lang naman siya. Mabilis lang din lakarin. And ang advantage kasi dito sa Europe, guys, so far, by far yung lahat ng mga napuntahan natin, aside sa Italy na dadayuhin mo, is magkakalapit lang talaga, lalo na tong sa Prague at saka dito sa Vienna. So, ayun yung City Hall nila, guys. I-zoom natin. Ayun yung City Hall nila. Ganda, no? City Hall lang yan. Grabe. Sige, magkat ako din. Mag-montage tayo. Minsan talaga yung paglalakad mo, mas may enjoy mo pa ng
wala kang iniisip na napupuntahan. Mas marami kang na-explore na maganda. Pero anyhow, papunta na tayo sa second spot natin dahil pinuntahan lang natin yung yung City Hall nila tsaka yung Parliament, dinaanan lang natin para wala na tayong cover. Meron tayo 50.50. Tsaka nasa loob ang bantay niya. Naiihi ka na ba? Ayun diba? Tsaka walang card guys, so if ever na magpupunta kayo dito, make sure na may dala kayong coins kasi mostly 0.50 euro ang bayad or 1 euro. Swerte na kayo kapag 0.50 or swerte na talaga kayo pag free. Pero malabo. Kasi free sa mga restaurant. Oo. Kapag kakain kayo, make sure na iihi nyo na yan doon. Kaya less din talaga yung intake namin ng water. So bawi kami kada kakain lang or kapag nasa hotel na. Kasi lugi ka kapag naihi ka. The more naihiin ka, the more na marami kang gastos. So imagine niyo 67 to 68 pesos. Ihiin nyo lang. Isang ihi nyo. Kaya yun. Medyo nagtitipid tayo ng salitaan at matagalan na vlog. Dahil, alam nyo bang up until now, hindi pa rin ako nakakapag-edit ng first vlog kasi bago siya matransfer sa phone, sobrang tagal. Dahil ang dami. Pero anyway, okay lang yon kasi at least maraming memories. At least sa cover natin yung lahat ng nilakaran natin. And ang nakakatawa dito, yung mga tram nila, guys, counterflowing. Yung paagos ng daanan papunta ng left, pero yung tram pa kanan, sasalubungin. Ang galing. Tsaka be careful lang din dito sa bike lane nila. Kasi wait, abot natin po. Thank you so much. You're welcome. Kasi dito, importante yung bike lane nila. Ayan na ba? D. Ayan D. 2025. Hindi ba to? Abregas? Hindi. O yan, sasakay na pala kami guys. Okay, sakay na tayo. Cut ko na. At mas napalayo po kami. So ito, ang next stop naman natin ay ang Belvedere Palace. So bibigyan ko na kayo ng description para pagpasok natin dun sa mismong palasyo ay hindi na ako masyado magdi-discuss kundi ipapakita ko na lang sa inyo yung mga nasa loob. So the Belvedere Palace in Vienna is a magnificent complex of Baroque Palace Museum and Garden. It is it was built for a prince. It was originally constructed as the summer residence of Prince Eugene of Savoy, a renowned military leader noong 18th century. So consists pala to ng dalawang palasyo. Isa yung upper and lower, connected by beautiful Baroque garden. So makita natin siya mamaya. And then later it became the residence of the Habsburg imperial family. So, meron nga siya sa loob na mga Baroque masterpiece, gardens, museum and art collections. Ang highlight daw nito ay Austrian art sa Middle Ages, sa Upper Belvedere. Sa lower naman, yung mga temporary exhibitions. Oo. So, ito. Pakita ko na siya sa inyo sa kabila. So, dito tayo sa main entrance. Pwede tayo dun sa gilid dumaan, pero dito tayo tinuro ng maps. So, ito yung pinaka-gate. And, ayan, sa dulo yung pinaka-palasyo. So, doon na lang tayo mag-video kapag nasa loob na tayo.
Yung nakikita nyo sa unahan, ito na yung Upper Belvedere, yung dinidiscuss ko kanina. And kung saan ako nakatayo ay itong connecting nilang garden. And nandun sa dulo, yung Lower Belvedere. Nakikita nyo yung white na yan? Yan yung Lower Belvedere. Titingnan muna natin kung makakapasok tayo dito sa Upper. And then, balikan natin kayo mamaya pag papunta na tayo ng Lower Belvedere. Sana makapasok tayo. Sabi naman dito, it's for free. And then, hindi ko na rin masyadong kukuhanan sa loob. Magmamontage lang tayo ng sandali. Para hindi masyadong ma-occupy yung vlog natin. Ng sobrang daming details. So, lalagyan lang natin ng kaunti. Yung free lang palang pasukin yung yung pinaka garden. Pero yung Upper and Lower Belvedere, kailangan mo bumili ng ticket. So, if you guys are really into mga museums and these palaces, bumili na kayo ng Vienna City Card. Yung Vienna City Card, meron din yung sa Czech Republic City Card na parang kapag bumili ka ng kasama na doon lahat, yung transpo at saka yung mga ibang tourist spots like itong Belvedere, pwede mo na itong pasukin for free. And yung ibang amusement naman or attractions, pwede mong pasukin with discounts. So, since tayo ay nasa walking tour lang, hindi na natin siya papasukin. Kasi kala natin free. Nakalagay kasi siya doon as instructed free. Kaya, pumunta tayo dito. Pero yeah, since andito na rin naman tayo, at least nakita natin yung outside, yung exterior. So yeah, libot lang muna tayo sa Indale hanggang sa lower, then labas na tayo, then punta tayo ng ating next spot. Okay. Dito na tayo ngayon sa Hundert's Wasserhaus. Hindi ko alam kung tama yung pagkakabanggit ko, pero ganun ko siya mabasahin. So, ito ay mga houses na, actually, building na iba-iba yung kulay, yung design. Ayan. And meron pa yan dun sa kabilang side na pupuntahan natin in a bit. So, bigyan ko lang kayo ng brief discussion, pero ayan, pinakita ko lang din siya sa inyo. So sabi dito, the Hundert's Wasserhaus in Vienna ay isang fascinating building. So apartment house daw to na design ng Austrian artist na si Hundert Wasser, and it's famous for its colorful and irregular design. So here what make it so special? The whimsical architecture. The building is a riot of colors and shape. So yeah, makikita nyo naman, hindi yung structure niya ay hindi talaga fixed like a usual building. Distorted, kumbaga. With uneven floors, walls that curve and bulge. Nature-inspired kasi, ayan, nakita nyo naman, may mga puno-puno. And no straight lines noted kasi nga lahat curvatures and tong mga poste is with shapes din and iba-iba kulay. Then this is a symbol of creativity then. And it shows architecture can be fun, playful, and unconventional. So, yan yung meaning ng house na ito. Good afternoon, guys. So, today is the part 2 ng ating second day. And definitely our last full day here in Prague. So now, nag-cut na ako kasi nagpahinga kami. And then, papunta kami ngayon ng Palais. Kung napanood nyo yung part 1 ng ating, actually part 2 na yon ng ating vlog dito sa Vienna, Austria, ay galing tayo sa Palais de Kinsky. Kung tama yung pagkakabanggit ko, lalagay ko na lang dyan. But then again, sarado siya nung Sunday kahapon. Now, may chance kami na puntahan siya kasi open siya and free admission naman. So, puntahan natin siya. So, ikat ko na muna. Lagi ko lang sinasabi yung ikat ko na muna. But ayoko ikat na lang, no? Pupunta muna tayo doon and then, hopefully, by this time, open na siya. And nagsalamin pala ako ng dark kahit napababa na yung araw. Kasi, grabe yung eye bags ko. OA na siya. Masyado na siyang malalim. Kailangan ko ng mahabang tulog. Like, sobrang habang tulog.
Anyway, last full day naman natin to. Then may isang pahinga pa tayo bago tayo bumalik sa trabaho natin. Kaya, i-maximize ko na yun. And busy hour na rin ngayon kasi uwian na rin ng mga tao. Kaya, ingat-ingat na lang din tayo kasi from work na din sila. May nagbabasking din. Okay, ikat ko na muna guys dahil baka may mga sensitive na tao pagdating sa video at baka mapaaway pa tayo. Dito na tayo ngayon sa may Herengase area, or kung tama ba yung pagkakabanggit namin. Basta mababasa nyo naman yan kapag nandito na kayo. And papunta na tayo sa Palais de Kinsky. So, if hindi kayo aware, pwede naman kayong dito tayo dumaan. Ano na yan eh. Kung hindi kayo aware kung paano yung bumili ng ticket, nandun yung sa pinaka first vlog natin. If I were you, mag-avail na kayo kung how many days kayo magstay. Kung 7 days, may 7 days. Binanggit ko na rin yung presyo doon sa pinaka-first part ng vlog on where kasama siya doon sa half day natin sa Prague, yung Flixbus, and then yung pagdating natin sa hotel. So ngayon maglalakad lang kami ng mga 2 to 3 minutes and then nandun na tayo. Sana makarating tayo ng maayos na open siya. Kasi according naman sa Google, okay naman daw siya. Open naman siya up until 6 PM. And yeah, hopefully. So yun, kung gusto nyong mag-get more details pa yon, yung information about sa mga train tickets, kung paano mag-navigate, nandun yun sa first vlog. So panoorin nyo siya. So medyo mahaba lang talaga yung mga lakaran. Pero yeah, sulit naman. Kasi lalo na kung mga ganitong weather kayo pupunta. Maaraw, pero hindi ka papawisan. Kasi medyo mahangin. Then yung temperature is, kanina 13. Then pababa ito mga 5 hanggang 4. So ayun. So yeah, medyo malapit na tayo. Tsaka, di ba katulad kahapon, nung Sunday, panoorin niyo yung ibang vlog natin. Sobrang dalang ng tao. Pero ngayon, sobrang lively na kasi Monday. Tsaka tingnan nyo to guys. Oh, mukhang masarap dito Cafe Central. Kita nyo yung line. Grabe, pinipilahan siya maigi. So let's see anong meron dito at lagi siyang pinipilahan. Diba? Sobrang ganda. Lakad-lakad ka lang. Ma-enjoy mo siya. Ako na-enjoy ko yung ganito, yung ano lang, tamang explore lang, ganyan. Yung wala kang hinahabol na oras. Yung hindi masyadong magastos na travel. Partida guys ano to, light lang to, light pa tong travel na to. Ang gastos lang naman namin ay yung transpo, hotel na discounted pa with free breakfast. So hindi na kami kumakain ng more than 3 times na nagbabayad kasi ang kailangan lang namin bayaran yung meal lang namin for that specific time, like dinner, ganyan. And kung mag-snack kami, dyan ko na tinutok sa harap para mas ma-appreciate nyo siya. Diba ang araw? Saya. Malamig na maaraw, ganun. Pero yung lamig niya tolerable. Ito na yan, oo. Ayun na yung yung Palais. I-close mo na yan. So malapit na tayo dun sa Palais, guys. So tsaka ko na siya i-cut kapag papasok na tayo para... Actually, ito na ito. Itong building na to, yan. Yun na yun. Sana okay. Oo, lumalamig. Laging malamig dito sa area na to. Kahapon, malamig.
Tsaka alam nyo, dito sa Starbucks dito, kanina may nakita ko parang pistachio something. Ayan na. Ay! Hindi pala to. Yung kabila. Kala ko, close na eh. Diba? Kita niyo yung mga infrastructure na yan? Sobrang ganda. Na-preserve talaga nila. Medyo may pagka-Greek mythology yung datingan. Ito. So, andito na tayo. At mukhang open naman. Okay. Gwapo ni Kuya. O, ayan. Pasok na tayo, guys. So, umpisahan na natin siya. Hindi ko na to ikat. Oh, Kinski. Wow. So, free naman to i-visit. Kaya, hindi yung problema. Ganda nito, oh. Ang ganda dito. O, mag-montage tayo. Nakalimutan ko pala kayo bigyan ng short information about sa palihis na to. So, this palace daw ay known for stunning architecture, including its grand staircase na nakita nyo. Tsaka yung ornate ceilings na nasa likuran ko na mapapakita ko yan sa inyo mamaya-maya. And it has served various purposes throughout the history, including residence ng Kinski family, a venue for social events, and even for site or for peace negotiations. So today, the Palace Kinski is home to the auction house in Kinski. So nagiging area na to for auction. So yun na yung purpose nito na pakita ko sa inyo yung ornate na ceiling nila. Ang ganda. Wait lang. Yan. Pakita natin. See? Ang ganda, guys. Kita nyo yung details. Wow. Mas maganda siya sa picture, so lagyan natin ng picture. Wait lang. Kakatapos lang natin pumunta dun sa Palais de Kinski. And hopefully naman, nag-enjoy kayo. May isa pa siyang part, yung parang mga ino-auction nila na mga gamit. Gamit nga pa. Basta yung mga ino-auction nila, it really depends. Paintings, watch, ano pa ba? Sculptures, anything na pwede mo i-auction. Kaso syempre, hindi naman natin siya pwedeng videohan. Galing tayo dito. And, eto, wait natin mo. Sorry guys. Inubo ako. May nakita akong monstrance dito eh. Matutuwa tropang simbahan dito. Pasukin na rin natin to. Ayan o. Matutuwa sila dyan sa monstrance dyan. Ayan. Ang cute ng monstrance. Maganda yung simbahan. And then, may papasukin lang kaming isang area. Ito mga antique shop to. Mga bags. Ano siya? Ang cute ng bag, oh. Orange. Yung pwede nyo naman ito pasukin, guys. Asian. Coffee. I mean, Asian food, ha? Chocolates. A chocolate lat. Hindi ko alam kung sikat ba yan dito or what. Ito naman, winery. Oh. Looks stunning. Then yun lang siya. Ayan yung taas. Yan, pwede nyo
pwede nyo naman siyang pasukin kung gusto nyo. So, asya, yun lang. Ikat na natin dahil pabalik lang naman tayo. Mag-start tayo ulit paglabas. Sana ngayon mo yung ginawa kung naka-video na. Bali, nandito na ulit tayo sa may center and babalik tayo ng St. Stephen's sa mga first time pa lang manonood ng vlog natin sa Vienna. Pabalik tayo dahil we were trying or we are going to try kung kami ay makakalusot para visit sa mga catacombs. So hopefully, yeah, diba? Kahapon na sinasabi ni RM na matamlay kahapon kasi linggo. Sorry, sa ubo. Pero ngayon, ayan din, yung daming tao. Ano oras pa lang? 4? Oh, so mga after ng office hours nila, laban na sila agad. Kain. Tinanggal mo na? Yung ano? Sabi mo. Nasaan na tayo? Kasi iba pa to. Ibalik mo. So yan, papunta tayo ngayon ng St. Stephen's. Then, we're hoping na makapag-abot tayo dun sa catacomb visit. May bayad yun, pero willing naman kami kasi nakita namin yung itsura dun sa ilalim. 11,000 ng mga bodies yung nandun, tsaka mga skulls. So yeah, i-visit natin, di ba? O yan, mas marami na yung view ha, compared sa mukha ko. Para di na kayo magreklamo. So, yeah, balik na lang tayo kapag nandun na tayo sa St. Stephen's. Pinakita ko lang sa inyo tong area na to kasi ito yung mga posh kung gusto nyo bumili. Ayan, may Prada, may Dior sa unahan. And, yeah, soon makakabili din tayo niyan. Pero iba ang priorities natin now. Mas priority nating gumala. Pero gusto ko talagang bag ay saddle bag ng Dior. Gusto ko din ng ano to? Ano yung isang yun? Yung bag na trip kong bilhin talaga. Nakalimutan ko na, guys. Anyhow, o diba? Shopping sila. Kaya talagang mga mayayaman. Shop until you drop. Ayan, may Rolex din dito, guys. Wagner, 1 year. Ito yung pa may Cartier. May Fendi, may Gucci. Oh, di pa natin napuntahan yun ah. O, doon muna tayo. Kung hindi natin magawa ngayon, guys, yung catacomb, meron pa naman tayong morning bukas. So, pwedeng tomorrow natin siya gawin. So, at since andito na kami, di priority na natin tong vicinity. Ito yung posh area nila. O, ayan. Louis Vuitton. Alin? Doon sa side. Puntahan lang natin to. Sayang eh. So, ito. Yeah, Tod's, Saint Laurent, Bulgari, Fendi. Oh, fairness ha. Ang dami. Papuntahan natin yun dun sa dulo. Then, i-montage natin. Sabi nga. O, ikaw mag-discuss. Ano yung nabasa mo? Ano yung tawag dyan? Wait lang. O, sa kanya kayo tumutok, guys. Makinig kayo, minsan lang ako mag-discuss. Sabi, the Hofburg is the former principal imperial palace of the Habsburg dynasty in Austria. That's it. Ayun na yan.
Oh, so dati daw siyang tirahan ng imperial family dito. So, palasyo pala siya, guys. Nasa gitna siya ng posh area. So, nasa dulo siya ng mga sikat na brands. Okay, yun lang. Nakita niyo naman yung montage. Pumasok kami dito sa tapat ng St. Stephen. Hindi na pala tayo nakapagkatakom, guys, kasi may misa. So, tomorrow na lang. Bali, umorder kami ng pistachio cheesecake and then apple pie para balanse yung umay. Medyo mabagal lang yung sistema nila kasi napaka-disorganized. Bago kayo maatenan, dinaan-daanan na muna kayo maigi. Pero na-take naman yung order namin and andito na rin naman siya. Is it to share? Yeah, no, it's fine. That would do. Thank you. So, yan. Dumating na rin naman yung amin. Ang name nito ay Vita Bien. Ito siya, guys. Kung gusto niyo siya puntahan. And ito yung meal namin. Apple pie and pistachio cheesecake. So, yun. Try natin. Then, update natin kayo. Itong mga nasa gilid namin, tawanan bago tumitingin-tingin dito. Anyway, tikman na muna natin siya. Mamaya na ang verdict kapag katapos. Kain na muna kami. Bakit ganun? Parang ang flat-flat naman ng buhok ko. Okay. Kakalabas lang namin dun sa Vita Bien. And, nag-iwan din ako ng review. Yung cheesecake niya, for me, okay lang siya. Pero kay RM, hindi. Yung apple pie, pareho talaga kaming hindi. Ayan, nasa likod ko yung Vita Bien. Sa harap lang siya talaga ng St. Stephen's Cathedral. Wala naman akong against sa staff. Mabait sila. Yun nga lang, sa sobrang busy nila, tadaan-daanan ka lang talaga nila. Siguro mga 5 to 10 minutes kami nakatayo sa labas hanggang dun sa loob. Bago nila kami napansin na, oh, kakain pala kayo. And then, chocolate, pistachio yung kinuha naming cheesecake. I've tried a better cheesecake. Yun lang yung masasabi ko. We've tried a better cheesecake and mas masarap yung nakain ko sa Pinas. Yun lang yung masabi ko. Ano pa ba? Yun lang naman, no? Yung apple pie, no talaga. Huwag nyo siya itatry, guys. Kasi sobrang asim. May mga apple pie naman na maasim na natikman ako, pero hindi ganun kaasim na parang papinya levels na yung asim niya. So, yeah, let me know your experience kapag nandito kayo, kung masarap ba siya or what. And sana okay yung experience. Wala na tayong gagawin for now. Gahanap pa kami ng gagawin namin kasi halos na-cover na namin lahat. And kung hindi nyo pa napapanood yung mga vlogs natin, puntahan nyo na lang sa channel. So ayun, kung wala na tong kasunod at ending na yung kasunod, goodbye. See you again sa ating next vlog. Or kung masundan pa natin, edi hello ulit. Meron pa tayong addition na. So yun, nagmimisa ngayon sa loob kaya hindi tayo nakapasok sa Catacomb. Maybe tomorrow, since wala naman tayo iba activity. So yun na lang, magkatakom na lang tayo bago tayo bumalik ng London. Okay, okay na to. Okay na to.